is rigged. I'm sorry, this is a Fatima moment. This is a disgusting moment. A foreign girl who knows nothing about the Philippines wins, and she can't even speak the language or understand the language. Again, this goes back to this disease that Filipino pageant fans have. This glorification of foreign girls who has never lived a life in the Philippines, and you're gonna tell me that performance was crown worthy? It's ridiculous. This is regation. This is a Fatima Bosch moment. That's why they look absolutely terrified the whole entire time, because she was not eating it up, and yeah, I mean, I knew it. My source was right. I had a source that told me that Bea is gonna win and they're gonna promote La Union in the surfing capital, and I was like, oh, makes sense now. Anyways, you guys, that's about it. But I mean, the performance speaks for itself, you guys. The performance of La Union versus the rest of the homegrown Filipinas. April Smith was outshined by La Union here. That gig was outshined by La Union's mediocre performance. This is definitely the one of the worst crowning moment of the Miss Universe Philippines. So inyong napanood mga kapolitika itong reaksyon ng isang kilalang pageant vlogger na si Del, dahil nagbigay po siya ng kanyang opinion dito sa katatapos lang na finale ng Miss Universe Philippines 2026. So sa madaling salita ay hindi niya po nagustuhan yung naging resulta ng kompetisyon, dahil di umano itong si Bea ay hindi naman daw totoong Pilipino, at bakit siya maging representative ng ating bansa doon sa Puerto Rico, gayong hindi naman di umano ito Pinoy at hindi lumaki dito sa Pilipinas. Pero matagal na pong nasagot ni Bea itong citizenship issue niya dito sa ating bansa, dahil ilang taon na po ang inabot na inasikaso niya, nilakad niya itong kanyang mga papeles para maging legal yung kanyang pagiging isang Pilipino. So all throughout, kasi matagal-tagal pa naman yung competition sa November pa or December, yung kanyang competition dito sa Puerto Rico, ay mas maganda siguro na mag-aral ng wikang Pilipino itong si Bea, para hindi laging ma-issue sa kanya yung kanyang citizenship, dahil ito yung binabato sa kanya ng mga vloggers at ng kanyang mga kritiko dito sa mundo ng social media. Yung kanyang mga bashers ay ito lagi yung nakikitang butas dito sa competition ni Bea sa MU page, at marahil even doon sa Puerto Rico ay ito yung ibabato ng mga ibang bashers niya sa international community. So aside dito sa pagsalita ng wikang Pilipino, ay dapat na aralin rin ni Bea yung kulturang Pilipino, para yung representation, kumbaga, kasi iba ito doon kay Atisa Manalo, na kahit may dugong banyaga si Atisa ay talagang buong-buo yung pagka-embrace sa kanya ng mga Pilipino. So itong si Bea is hindi pa siya ganoon kakilala, unlike doon kay Atisa na ever since mula nung start siya sa pageant nung 2018 kasama si Catriona Gray, ay in-embrace na talaga siya, at marami ng solid na yung kanyang supporters at yung kanyang mga fans dito sa social media. So chinek po natin yung mga followers at mga social media account ni Bea dito sa kanyang mga page, at in fact hindi pa nga umabot doon sa 100k yung kanyang followers dito sa sa Facebook. So kung sino man po sa inyo yung dito ay nagsusubaybay, might as well na i-follow po natin yung mga social media pages ni Bea bilang pagpapakita ng ating support at pagsusubaybay ng kanyang journey doon sa sa Puerto Rico sa Miss Universe 2026. So itong mga sinasabi ngayon ng mga kritiko at mga bashers, sorry na lang pero wala na po tayong magagawa. Si Bea na ang ipapadala ng Pilipinas doon sa Puerto Rico. At may kanya-kanya kasing mga manok. Itong si Del, ang gusto niya siguro is itong si April Smith ng Cebu, dahil nga sa kanyang performance daw. Pero kasi iba na ngayon ang standard sa Miss Universe, at kinakailangan rin ng MU page na maki-align doon sa requirement na hinihingi ng Miss Universe organization para mabigyan ng magandang laban ang ating bansa doon sa international stage. Ano mga kapolitika ang inyong masasabi dito sa naging reaksyon ni Del
na kung saan ay nanggagalaiti talaga siya sa pagkapanalo ni Bea Milian Windorski dahil ang sabi niya ay nalamangan daw siya ng ibang mga candidate, in particular itong si Cebu City. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.